Good morning at hi, nandito kayo sa video ng ASP.NET MVC and this is very basic tutorial lang, no? Tungkol sa MVC. So, ayan. So, meron tayong environment dito which is, ayan, Katakoda editor environment. So, meron tayong terminal and meron tayong VS Code para makakreate tayo online to, no? Ng MVC ASP.NET. So, ayan, nag-load na yung ating editor and so ating i-check muna kung ano to nasa terminal. So, ayan, nandito tayo sa root my app. So, similar dito, which is, ayan, sa code natin is my app folder, may my app folder. And then, wala nga din yung laman dito sa terminal. So, wala pa laman, di ba? So, ngayon, gagamit tayo ng .NET CLI para makagawa tayo ng ASP.NET MVC application. So, i-check muna natin yung version natin ng ASP dito sa environment na to, online environment to kung saan nakaka-code kayo ng ASP, MVC, no, or other ASP application. So, ayan, may Ubuntu dito na prepared environment. So, nagra-run tong environment na to sa Ubuntu and then version 6 yung .NET SDK natin. So, ayan, and then ASP Core version 6, yan yung runtime natin na installed. So, madaming .NET command, no? So, pwede nyo naman i-check. So, dito din sa terminal yan, .NET help. Ayan, yun yung tinype natin, .NET help. So, marami pa siyang ibang mga command, no? So, ayun na nga, .NET help. So, may new, ganyan. So, ito naman, dito yung mga nakalagay, list, etc., add build, yan, run. So, mamaya mag-i-issue pa tayo ng mga .NET CLI command. So, again, gumawa na tayo ng ating MVC application. So, ayan, .NET, madali lang naman. So, .NET new MVC. So, ito yung kanyang command, no, MVC structure kasi yung i-issue natin na i-build natin .NET CLI. So, enter. Yan. So, nagkaroon na ng laman tong VS Code natin. So, ayan. So, kasi yan nga, nandyan din tayo sa my app folder. Ayan na din yan. So, and then, ayan na, meron lang tayong i-edit dito. May edit lang ako para ma-browse natin dito sa may browser natin. Yung application URL, babaguhin ko lang. So, ayan. So, iba-iba naman to sa inyong mga setup. So, ayan o. So, syempre, maaring hindi nyo kopyahin tong ginagawa ko. This specific lang dito para ma-demonstrate natin tong ating ginagawa dito sa online IDE. So, yan. Tapos, mag-issue tayo ng, para hindi na tayo mag-issue ng madaming .NET command is yung para sa hot reloading, which is .NET Watch. Yan. So, yun ang .NET Watch, enter, and then mag-build na siya every natin changes sa file. So, yun o. Yan, wala namang error and nagra-run na yung application natin sa port 80. So, yan, makikita natin. So, yan. Meron na agad predefined na mga codes yung .NET CLI, no? Ayan, kaya nakita nyo, wala naman tayong kinode sa Katakoda editor, wala tayong dinagdag na anything para, ayan o, maging available na agad tong URL. So, meron na agad tong controller, yan, index, yan. Diba, ayan. So, yan, or pwede din namang wala. Yan. So, ganyan. So, same lang siya, no? So, yan, nakikita nyo naman, diba? So, same lang, home, privacy, menu, links. Yan, welcome message. Ito din yung my app folder. So, ganun. So, ngayon, paano ba natin pagsasama-samahin yung model view controller concept dito sa tutorial na to? So, yan, una muna model, it's about, diba, mga data na kinakailangan ng application nyo. So, gumawa tayo dito ngayon ng file which is, ayan, employee.c# file. So, ayan o, ayan na siya. So, nakikita nyo itong terminal, nagbe-build siya, no, every time na mayroong changes sa inyong files dito sa my app files. So, ayan. So, pagka-issue natin ng .NET new MVC, nagkaroon na agad siya ng namespace, no? So, bahala na yung .NET CLI sa pag-create ng namespace. So, basta sinama niya lang yung models according nga dito sa mga suggested na mga
accepted na mga, anong tawag dito, mga best practice which is yung MVC nga models. So, yun yung ginawa niyang parang namespace na name models and then controllers folder gumawa na din siya. And then yan, views folder. So, yung model is it's all about yung data ng application natin. So, and then, so yan, employee very, ano lang, minimal, mayroon lang siyang class variable, first name, last name, employee ID. And then, so, ito na yung data structure ng ating web application. So, ayan. Dito naman tayo sa controller. Home controller, C# file, no? Ayan. So, makikita natin, nag-extend siya sa controller ng ASP core, no? Na class. So, yan, home controller. And then, meron na siyang mga action, index function, yan. And then, empty pa yung view, ganyan. So, yan, i-specify pa natin dyan later yung kung ano pa yung ilalagay natin. So, next is, uh, so, basta ganun lang yung MVC, no? Mag-gather ka lang ng mga data from different sources. Iko-compose mo sa controller. Siyempre, ano kasi yung data, i-represent siya ng mga URL mo, kaya merong involved na controller. And then, i-represent mo pa further sa client mo, sa kung ano mang mga gamit na software ng client mo, browser, or HTML technology. So, yun na yung views. So, ganun yung MVC. Um, excuse. Natin. And then, sa controller natin, so, ayun. Ito na, home controllers.cs, which has, ayan, constructor, and then index function. Tapos yun, index function, no? And then, ayan pa yung iba niyang mga link na nakita natin kanina, privacy, ganyan. So, ayun, error, function. And then, so, ito naman na yung, gagawin natin ngayon is, so, ito naman yung ano natin na, so, kasi nag-net watch nga tayo, ayan yung application natin, nag-load pa nga lang siya. Tapos, so, ngayon naman, kapag nakakita nyo dito sa, nakalimutan ko lang sabihin, sa program.cs nyo is, so nandito yung parang startup file nyo is, nandun yung naka-specify dito sa program.cs yan. So, ayan na. So, bago siya mag-run, may kinoconfigure ka pa sa app variable nyo, and then, ayan na, so madaming nakalagay na. So, ayan, use static file, so para mag-load yung mga HTML assets nyo. And then, meron din dito configured na controller routes. So, yung mga routes nyo sa inyong URL, yun yung mga routes, diba? So, meron yung mga routes, meaning segments yun ng URL. Kagaya na lang nito, yung segment ng URL na to is yung default, which is slash lang, or which is also similar dito sa home index segment or route. So, kaya yan, niload natin kanina, same lang, diba? And then, dito naman, ito yung definition yan. So, yung default na yon, which is slash sa URL nyo, is default yung name ng route na yon, and then ito is nagmamap dito sa controller na home, and then sa function na index. And then, yun, meron din siyang ibang ina-allow na parameter. So, ganun na. Pero, wala naman tayong ginagawa sa parameter na yun. So, ganyan lang mag-define ng route dito sa program.cs. So, ayan lang yun. So, yan, kaya yan. Yan, nag-load na siya dito sa URL segment na to. So, yung segment, ibig sabihin din yung after ng domain name, ganyan, and port. So, kung ano man yung after ng port number and then URL domain name, yan na yun, yung URL segment yung ibig sabihin nun. And this is also yun na specified na sa program CS. Yan, di ba? As pattern. So, ganyan yung pagkaka-define niya. And then, again, so ngayon, ang gagawin natin is dito tayo sa controller. Lalagyan lang natin ng mga nire-return tong index. Kasi ito na nga yung default natin na segment URL or default route natin. So, ayan. And then,
So very simple 'no, 'yan nag-add lang tayo ng ano, private, class variable and then dito sa constructor is ilalagay pa natin ngayon yang mga pang-populate dito sa ating class variable employees underscore employees, 'di ba? So ayan lang. Then nakikita niyo nagbabago yung ano natin, VS Code.NET CLI watch, 'di ba? Ay yung terminal.net watch natin 'yan. So wala naman ng ano, error is eliminated na. Kasi nilagay lang natin yung pang-populate dito sa constructor. And then ngayon, para makita natin ngayon sa view natin, eto, ayan, ilalagay lang natin yung same, ano, private na variable. So, ayan, wala naman siyang error. Tinanggap naman yung, ano, private variable na employees, no? So, okay. So, yun, no, yun lang naman, no, available pa lang, yung variable collection na employees collection dito sa route na 'to. So, nag-reload naman na yung ano, .NET Watch. So, okay naman na 'yan, running na 'yan. So, ngayon dito tayo sa views, kasi available pa lang sa views yung kung ano mang ano, laman nitong employees variable natin. So, open ko lang 'tong index.cshtml and then, idadagdag ko lang 'tong ano, mga ito. So, 'yan, welcome page. Kunwari ayan na. Yan, 'di ba, nag-change and then dito check natin, binago lang natin 'tong text. Ayan, nakita na natin, 'di ba? So, obvious na, working naman 'tong watch natin .NET watch command. Yan, burahin muna natin 'yan. Ay, sorry. Or palitan natin na lang pala nito. So, meron tayo ditong ano na, integration na ng MVC concept. So, yung model natin is known na siya sa Vue component ng ating, MVC application 'no. So, known na siya and then hot reload changes na succeeded. So, makikita na natin 'to. Yan, so yan, Daniel Hillsley Lanier. So, so again 'no, very easy lang talaga 'tong structure ng ASP.NET ng MVC application. So, ayun, having yung CLI.NET CLI, it's very easy to start yung MVC, concept dito sa ASP.NET. So, yun na nga lang din, and makikita niyo sa mga code na ito na yung view aspect. Kasi MVC design pattern yan eh, tiered pattern approach yan eh. Kasi yung mga application niya kasi is hindi naman na siya magka-create siya ng giant ball of spaghetti code. Gusto niya may separation of concerns, no? So, kaya tiered na application. So, ibig sabihin yan, parang sa level 1, yung user is mag-interact muna. I mean, yung user request mag-interact muna sa mga controller and then within sa code mo, meron dong separation ng navigation which is yun na nga 'di ba, redirects, navigation, controller na nga yun. And may separation yun sa data aspect which is yung model ng application nyo. And then again, yung request ng user nyo is mag-interact na sa mga controller and then mag-process na yung model. And then ibabalik na naman ang model aspect ng application nyo sa controller yung process na data, and then ibabalik na naman yung control dito sa views na kagaya nga nitong CSHTML.